Hayaan mo siyang mamatay sa lamig, Mariel. O gusto mo bang bukas din ay ipabunot ko na ang tubo ng kapatid mo sa ospital? Ang boses na yon ni Senyora Vanessa ay mas malamig pa sa hanging hatid ng hanging amihan na humahampas sa mga dingding ng lumang bodega. Walang bahid ng pag-aalinlangan ang bawat salitang binitawan niya. Tila ba ang buhay ng isang 6 na taong gulang na bata ay kasing walang halaga lamang ng alikabok sa sahig. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, makikita ang kaawa-awang kalagayan ni Enzo. Ang batang dati ay puno ng sigla, ngayon nakahiga sa isang maruming kutsyon sa gitna ng tumutulong ulan mula sa butas na bubong. Nanginginig ang kanyang maliliit na balikat at ang bawat hininga niya ay may kasamang huni ng hirap, isang patunay na ang hika ay unti-unti nang sumasakal sa kanyang dibdib. Mariel, na nooy nakaluhod sa putikan, ay mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa bata. Inilapat niya ang kanyang pisngi sa mainit at nagniningas na noo ni Enzo. Sinusubukang ibigay ang natitirang init ng sarili niyang katawan. Ang kanyang mga kamay na maghapong kumuskos ng sahig at naglaban ng mga kurtina ng mansyon ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding takot at galit na nagbubuhol sa kanyang kalooban. Isang miron ng kabalintunaan ang tagpong iyon. Sa loob ng marangyang mansyong Montefalco, ang mga kristal na baso ay nagtatama sa isang pagdiriwang, habang dito sa madilim na sulok, ang tanging naririnig ay ang pagsusumamo ng isang pusong naggagawad ng pag-ibig sa gitna ng kawalang puso. "Senyora, nagmamakaawa ako." Ang bulong ni Mariel. Ang kanyang boses ay halos mapatid dahil sa nakabara sa kanyang lalamunan. Kailangan niya ng ospital. Mamamatay po ang bata. Ngunit isang mapang-uyam na tawa lamang ang itinugon ni Vanessa. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mamahaling sapatos na takong ay nag-iwan ng malalim na marka sa malambot na lupa. Tila ba tinatatakan ang bawat hibla ng dignidad ni Mariel. Dinukot niya ang isang pirasong papel mula sa kanyang itim na bag at iwinasiwas ito sa harap ng mukha ng katulong. "Ito ang resibo ng huling dialysis ng kapatid mo, Mariel. 50,000 piso. Saan ka kukuha niyan kung palalayasin kita ngayon? Saan mo dadalhin ang kapatid mong nakadepende sa makina kung wala na ang perang ibinibigay ko?" Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang nanunuot sa sistema ni Mariel. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap, ang panunuyo ng kanyang bibig, at ang tila paghinto ng pagtibok ng kanyang puso. Ang mundo ay biglang tumahimik, tanging ang tunog ng bawat patak ng ulan sa yero ang naging saksi sa kanyang pagkadurog. Ang pagpili sa pagitan ng dalawang buhay na mahalaga sa kanya ay isang uri ng parusang hindi niya akalaing mararanasan ng isang tao. Tiningnan niya ang kapatid na nasa ospital sa kanyang alaala, ang maputlang mukha nito at ang pag-asang nakasalalay sa kanyang bawat sahod. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang batang nasa kanyang bisig, si Enzo, na sa kabila ng hirap ay nagawa pang imulat ang mga mata at hawakan ang kanyang daliri. Isang mahina at gurgol na tunog ang lumabas sa bibig ng bata. Tila tinatawag ang pangalan niya sa gitna ng kadiliman. Napasinghap si Mariel. Naramdaman niya ang init ng mga luhang hindi na niya napigilan. Dumadaloy sa kanyang maruming pisngi at pumapatak sa noo ni Enzo. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang basong kristal na nahulog sa semento. Nagkapira-piraso, nagkalat, at imposible nang mabuo pa. Bakit? Ang tanging naisambit ng kanyang isipan, isang tanong na walang nakikinig kundi ang dilim. Bakit ang katarungan ay para lamang sa mga may ginto at ang sakripisyo ay laging nakalaan sa mga katulad kong walang pangalan? Nanatili siyang nakatungo habang ang anino ni Vanessa ay unti-unting lumalayo. Iniwan silang mag-ina sa gitna ng nagngangalit na bagyo.
Ang lamig ng gabi ay hindi lamang kumapit sa kanyang balat, kundi bumaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong wala nang mahinga ng saklolo bago ito tuluyang maging abo? Diyan kayo nababagay sa tabi ng mga daga at basura. Huwag na huwag kayong lalabas dito kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng mansyong ito nang wala sa oras. Ang malakas na boses ni Manang Rosa ay tila isang hagupit ng latigo na bumaon sa pandinig ni Mariel. Bago pa man makasagot ang dalaga, isang mabilis na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng bakanting istante sa loob ng madilim na annex. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib nang makita ang takot sa mga mata ni Enzo. Kinaladkad sila ng matandang mayordoma patungo sa masikip na silid na dati ay imbakan lamang ng mga lumang kagamitan. Ang amoy ng amag at alikabok ay agad na sumalubong sa kanila, isang malupit na paalala na ang kanilang katayuan sa ilalim ng bubong na ito ay mas mababa pa sa mga hayop na inaalagaan ni Senyora Vanessa. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Mariel, banta ni Rosa bago malakas na isara ang pinto. Ang tunog ng pagkakalak ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong annex, tila isang hatol na wala nang balikan. Sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na telebisyon na naiwan doon na tila sadyang iniwan upang maging instrumento ng torture. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Vanessa. Nakasuot ito ng mamahaling itim na terno, may hawak na panyo, at ang mga mata ay tila nangingintab sa mga luhang hindi naman tunay na bumubukal sa puso. Ang aking anak, si Enzo, napakahirap para sa isang ina na makitang nagdurusa ang kanyang sariling dugo at laman dahil sa isang sakit na namana niya sa kanyang ama. Ang madamdaming pahayag ni Vanessa sa harap ng mga kamera. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang buong buhay ko para lamang gumaling siya. Ang mga taong hindi nakakaunawa sa aming kalagayan ay madaling maghusga, ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan. Nanginig ang buong katawan ni Mariel habang pinapanood ang palabas na ito. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Paano nagagawang baluktutin ng isang tao ang katotohanan ng ganoon kadali? Habang ang mundo ay naaawa sa isang mapagmahal na ina, ang batang tinutukoy nito ay kasalukuyang nakaupo sa sahig, namumutla at nagugutom. Maya-maya pa, bumukas ang maliit na butas sa ilalim ng pinto at itinulak ni Rosa ang isang plastic na tray. Laman nito ang isang mangkok ng kanin na may mga bahagi ng naninigas at isang ulam na tila ilang araw nang nakaimbak dahil sa amoy nitong medyo maasim. Kainin ninyo yan at magpasalamat kayo na pinapakain pa kayo, sigaw ni Rosa mula sa labas bago lumayo ang tunog ng kanyang mga yabag. Mariin ang paglunok ni Mariel. Tumingin siya kay Enzo na tahimik lamang na nakasandal sa pader. Ang mga mata ay tila nawawalan na ng kislap. Alam ni Mariel na kailangan nilang kumain para mabuhay. Kinuha niya ang mangkok, nilinis ang mga bahaging tila masama na, at sinubukang pasayahin ang kanyang mukha sa harap ng bata. Enzo, tingnan mo may pagkain na tayo. Masarap to, promise? Kakain tayo para maging malakas ka ulit, ha? Ang malambing niyang sabi, bagaman ang bawat salita ay parang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang sinubuan ng bata. Ang bawat pagnguya ni Enzo ay tila isang sampal sa konsensya ni Mariel. Siya mismo ay hindi makakain. Ang bawat butil ng kanin na papasok sa kanyang bibig ay tila nagiging buhangin dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Mas pinili niyang uminom na lamang ng tubig mula sa gripo sa maliit na banyo ng annex, sapat na upang malunod ang kumakalam niyang sikmura. Habang nagpapahinga, napansin ni Mariel si Enzo na may hawak na maliit na piraso ng uling na napulot nito sa sulok.
Sinimulang iguhit ng bata sa pader ang hugis ng isang tasa. At pagkatapos, ay nilagyan niya ito ng malaking ekis sa gitna. Paulit-ulit ang kanyang pagguhit. Tila may gustong ipahiwatig ang kanyang munting isipan na hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Anong lihim ang itinatago ng batang ito? At bakit tila takot na takot siyang makita ang tasa na ito sa kamay ni Vanessa? Bago pa man makaisip ng sagot si Mariel, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang lumang telepono sa loob ng bulsa. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ng screen ay tila isang matalim na liwanag na tumusok sa kanyang mga mata. Isang text message mula sa ospital. Mariel, kailangan ng iyong agarang desisyon at pirma para sa operasyon ng kapatid mo bukas ng umaga. Kung hindi ito maisasagawa, hindi namin matitiyak ang kanyang kaligtasan. Nanlamig ang mga daliri ni Mariel. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib. Nakakulong siya rito, walang pera, at ang tanging taong may hawak ng kanyang kapalaran ay ang demonyong kasalukuyang nagpapanggap na anghel sa telebisyon. Paano niya pipirmahan ang buhay ng kanyang kapatid kung siya mismo ay nakabaon sa hukay na ginawa ng sarili niyang utang na loob? Tingnan mo kung gaano ako kabait sa'yo, Mariel. Sa kabila ng lahat ng pagmamarunong mo, heto pa rin ako, handang tumulong. Ang mga salitang yon ni Vanessa ay tila mga patak ng asidong dahan-dahang katumutunaw sa natitirang dangal ni Mariel. Nakaluhod ang dalaga sa makintab na sahig ng malawak na komedor. Ang kanyang mga palad ay nakapatong sa malalamig na baldosa habang sa itaas niya ay nakatayo ang senyora. Hawak ang isang puting sobre na naglalaman ng tseke para sa operasyon ng kanyang kapatid. Bago ilapag ang sobre, itinulak ni Vanessa ang isang maliit na plato sa harap ni Mariel. Laman nito ang mga tira-tirang buto at balat ng manok na hindi na kinain ng kanyang alagang aso. Kainin mo yan, utos ni Vanessa. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng biro. Ipakita mo sa akin na kaya mong lunukin ang kahit na anong dumi para sa pamilya mo. Ipakita mo sa akin ang tunay na halaga ng utang na loob mo. Naramdaman ni Mariel ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Isang timpla ng matinding kahihiyan at puot. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Tumingin siya sa plato, pagkatapos ay sa tsekeng hawak ng babaeng itinuturing siyang basura. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila naririnig ni Mariel ang bawat tibok ng orasan sa ospital, bawat sandaling nawawala sa kanyang kapatid. Dahan-dahan, sa ilalim ng mapangaping titig ni Vanessa at ang mapaglarong ng ngiti ni Manang Rosa na nakatayo sa gilid, ginawa ni Mariel ang hindi niya akalaing magagawa niya. Ang bawat subo ay tila paglunok ng mga bubog. Ang bawat nguya ay isang sugat sa kanyang pagkatao. Ngunit sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang kapatid na nais pang mabuhay. Napakamaunawain ko talaga, bulong ni Vanessa habang sa wakas ay binitawan ng sobre. Ang papel ay dahan-dahang lumipad at lumapag sa sahig, malapit sa maruming plato. Huwag mong kakalimutan, Mariel. Ang buhay ng kapatid mo ay binili ko ng barya. Akin ka. At hanggat hindi mo nababayaran ang bawat sentimo, hihingahan mo ang bawat utos ko. Nang makabalik sa madilim na annex, ang bawat hakbang ni Mariel ay tila may dalang ton-toneladang bigat. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ni Enzo. Ang bata ay nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, ngunit nang makita ang maputlang mukha ni Mariel at ang bakas ng luha sa mga mata nito, tumayo siya at lumapit. Walang salitang lumabas sa bibig ni Enzo, ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay humaplos sa pisngi ng dalaga. Ang init ng palad ng bata ay tila isang balsamo na dahan-dahang humihilom sa mga sugat na hindi nakikita. Napaupo si Mariel sa sahig at niyakap ng mahigpit ang bata. Doon lamang niya hinayaang kumawala ang mga hikbing kanina pa niya pinipigil. Enzo, huwag kang mag-alala.
Bulong niya sa gitna ng pag-iyak. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Tayong dalawa. Lalaban tayo. Kinuha ni Mariel ang mga kamay ni Enzo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa rehas ng bintana, sinimulan niyang ituro ang isang bagong paraan ng pakikipag-usap. Pinagdikit niya ang kanyang hinlalaki, hintuturo, at kalingkingan habang ang ibang daliri ay nakatiklop. Ito, Enzo. Ibig sabihin nito ay mahal kita. Paliwanag niya sa mahinahong tinig. Tiningnan ni Enzo ang kamay ni Mariel ng may pagtataka. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ginaya ang kumpas. Itinaas ng bata ang kanyang kamay, itinuro ang kanyang sariling puso, at pagkatapos ay itinuro si Mariel habang ginagawa ang simbolo. Isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa labi ni Enzo. Ang unang nangiti na nakita ni Mariel mula nang magsimula ang kalbaryong ito. Sa sandaling iyon, ang baho ng annex at ang pait ng dinanas na kahiyan ay tila naglaho. May isang uri ng kapayapaang namayani sa pagitan ng alipin at ng batang pipi. Isang ugnayang mas malalim pa sa dugo. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag. Naramdaman ni Mariel ang biglang pagtigas ng katawan ni Enzo. Isang mahaba at malalim na ubo ang kumawala sa bata. Tila may kung anong humaharang sa kanyang paghinga. Sa bawat buga ng hangin, ang mukha ni Enzo ay nagiging kulay ube. Sa gitna ng kanyang pag-ubo, isang mapulang likido ang tumalsik sa puting kumot na kanilang inuupuan. Enzo! Enzo! Huminga ka! Sigaw ni Mariel sa takot. Mabilis siyang tumakbo sa pinto at pilit itong nyanig. Ngunit ang malamig na kadena sa labas ay nagbigay lamang ng tunog ng pagkakalansing. Walang sumasagot. Ang buong mansyon ay tila naging isang libingan at sila ay nakabaon sa ilalim nito habang ang buhay ni Enzo ay dahan-dahang umaagos palabas sa kanyang maliit na katawan. Bawat hinga ni Enzo ay tila isang huling pagsusumamo na hindi naririnig ng langit. Ang bawat buga ng hangin mula sa maliit na dibdib ng bata ay may kasamang huni ng hirap. Isang tunog na tila unti-unting pumuputol sa bawat hibla ng pag-asa ni Mariel. Ang dugo sa puting kumot ay tila isang mapulang marka ng kamatayan sa gitna ng madilim at malamig na annex. Mariin ang paghampas ng mga palad ni Mariel sa matigas na kahoy ng pinto. Ang tunog ng kanyang pagsusumamo ay nilalamon lamang ng katahimikan ng mansyon. Tulong! Maawa kayo! Si Enzo hindi siya makahinga. Ang kanyang sigaw, ang kanyang tinig ay basag at puno ng desperasyon. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang kalansing ng mabigat na kadena sa labas. Isang malamig na paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang matalim na tunog ng nababasag na salamin ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa maliit na bintana sa itaas, isang anino ng lalaki ang lumitaw. Hindi ito ang malupit na mukha ni Rosa o ang mapang-aping titig ni Vanessa. Isang pares ng mga mata na puno ng seryosong pag-aalala ang sumilip mula sa dilim. Mariel, huwag kang maingay. Kunin mo ito. Ang mahinahong utos ng lalaki. Ito ay si Rodrigo, ang abogado ng pamilya Montefalco. Isang maliit na inhaler at isang bote ng tubig ang maingat niyang ibinaba mula sa nabasag na bintana. Mabilis itong kinuha ni Mariel at agad na ipinagamit kay Enzo. Sa bawat buga ng gamot, ang tila nagbubuhol na dibdib ng bata ay dahan-dahang lumuwag. Ang kulay ube sa labi ni Enzo ay napalitan ng unti-unting pagbabalik ng rosas na kulay ng buhay. Nakahinga ng malalim si Mariel, ang kanyang buong katawan ay tila nanlambot sa sobrang kaluwagan. Tumingala siya sa bintana kung saan nananatiling nakatayo si Rodrigo. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatamaan ng liwanag ng buwan. Bakit niyo kami tinutulungan, attorney? Ang mahinang tanong ni Mariel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Mapapahamak kayo kapag nalaman ni Senyora Vanessa.
Hindi agad sumagot si Rodrigo. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga kamay ni Mariel na puno ng gasgas dahil sa paghampas sa pinto at sa kanyang mga tuhod na may bakas pa ng putik mula sa pagluhod sa komedor kanina. May isang uri ng lungkot at paggalang na kumislap sa mga mata ng abogado. Isang pagkilala sa sakripisyong ginagawa ng isang hamak na katulong para sa batang hindi naman niya kadugo. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa utos ng isang kliyente, Mariel. Ang seryosong tugon ni Rodrigo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. May hinahanap akong ebidensya tungkol sa trust fund ni Enzo. Alam kong may hindi tama sa pamamalakad ni Vanessa. Bago siya umalis, dahan-dahang inabot ni Rodrigo ang isang maliit na tube ng ointment. Imbes na iabot ito ng direkta, maingat niya itong ipinatong sa gilid ng bintana. Tila iniiwasang madikit ang kanyang balat sa balat ni Mariel upang igalang ang pagkatao ng dalaga. Ngunit ang init ng kanyang malasakit ay damang-dama sa buong silid. Gamitin mo yan sa mga sugat mo. Kailangan mong maging malakas para sa kanya. Dagdag pa niya bago tuluyang maglaho sa kadiliman ng gabi. Nanatiling nakatayo si Mariel. Hawak ang ointment na tila isang kayamanan. Sa gitna ng impyernong ito, ang unang pagkakataon na may nagtanong sa kanya ng hindi binibigkas ngunit nadaramang, "Ayos ka lang ba?" ay naging dahilan upang muling mangilid ang kanyang mga luha. Paano nalaman ni Rodrigo ang tungkol sa hika ni Enzo, gayong tinitiyak ni Vanessa na walang sino man ang makakaalam sa tunay na kalagayan ng bata? May mga lihim pa bang nakatago sa likod ng mga pader ng mansyong ito na hindi pa niya natutuklasan? Ang gabi ay lumipas na puno ng mga katanungan, ngunit sa unang pagkakataon, ang takot ni Mariel ay may kasama ng isang maliit na ningas ng pag-asa. Gayunpaman, ang pag-asang iyon ay tila biglang nanganib ng sumapit ang umaga. Ipinatawag si Mariel sa opisina ni Vanessa. Pagpasok niya, ang senyora ay nakaupo sa kanyang selyadong upuan, prenteng humihigop ng kape habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa gitna ng kanyang mesa, nakapatong ang isang piraso ng basag na salamin. Ang salaming nagmula sa bintana ng annex na binasag ni Rodrigo kagabi. "Mariel," ang malamig na tawag ni Vanessa. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humahati sa hangin. "May nakapagsabi sa akin na may bumisita sa inyo kagabi. Gusto mo bang ikaw ang magsabi sa akin kung sino? O gusto mong ngayon din ay ipahanap ko ang bangkay ng kapatid mo sa labas ng ospital?" Naramdaman ni Mariel ang tila paghinto ng pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kintab ng basag na salamin sa mesa ay tila sumasalamin sa panganib na kasalukuyang nakatutok sa kanyang leeg. "Mariel, mamatay ang kapatid mo sa isang maling sagot mo lang. Huwag mong subukan ang pasensya ko." Ang boses ni Vanessa ay tila isang malat na bulong na humahaplos sa pandinig ni Mariel, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol na kamatayan. Sa gitna ng marangyang opisina, ang kintab ng basag na salamin sa ibabaw ng mesa ay tila isang matalim na mata na nagmamasid sa bawat paggalaw ng dalaga. Nararamdaman ni Mariel ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtambol ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, tila isang ibon na pilit kumakawala sa rehas. "Tinitingnan mo ang salaming ito, Mariel. Alam nating dalawa na hindi ito basta-basta mababasag kung walang tumulong sa inyo mula sa labas." Patuloy ni Vanessa habang dahan-dahang nilalaro ang isang gintong ballpen. "Sino ang nangahas na pumasok sa teritoryo ko? Sino ang lalaking yon?" Saglit na sumagi sa isipan ni Mariel ang mukha ni Rodrigo, ang mga mata nitong puno ng malasakit at ang munting ointment na nagbigay sa kanya ng lakas. Alam ni Mariel na kung bibigkasin niya ang pangalan ng abogado, mawawalan sila ng tanging kakampi sa loob ng impyernong ito. Sa gitna ng takot, isang kaisipan ang namayani sa kanya. Kailangang protektahan ang tanging taong nakakita sa kanyang halaga bilang tao. Ako po ang bumasag niyan, senyora."
Ang panginginig na sagot ni Mariel habang nakatungo at pilit na kinukubli ang takot sa kanyang mga mata. Nahihirapan po kasing huminga si Enzo. Akala ko po, kapag nakapasok ang hangin, gagaan ang pakiramdam niya. Patawarin niyo po ako, nagpanik lang po ako. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Vanessa si Mariel ng matagal, tila binabasa ang bawat hibla ng kasinungalingan sa mukha ng dalaga. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng senyora. Talaga? Ang isang hamak na katulong na katulad mo, may lakas ng loob na sirain ang pag-aari ko. Biglang tumayo si Vanessa at lumapit kay Mariel. Napakabait ko sa inyo, Mariel. Binabayaran ko ang ospital ng kapatid mo. Binibigyan ko kayo ng matitirhan at ito ang isusukli mo? Ang pagiging suwail. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Manang Rosa. Ang mukha ay puno ng galit at panguuyam. Senyora, hayaan niyo na po ako ang magturo ng leksyon sa babaeng ito. Masyado na siyang nagmamarunong. Sige Rosa, dalhin mo siya sa lumang silid ni Senyor. Siguraduhin mong kikinang ang bawat sulok niyon bago lumubog ang araw. At huwag mo siyang pakainin hanggat hindi siya natatapos. Utos ni Vanessa bago muling humigop ng kape, tila wala ng halaga ang usapan. Kinaladkad ni Rosa si Mariel patungo sa pinakalayong bahagi ng mansyon kung saan matatagpuan ang opisina ng pumanaw na si Senyor Montefalco. Ang silid ay puno ng makapal na alikabok at amoy ng mga lumang alaala na tila matagal nang ibinaon sa limot. Ang bawat hakbang ni Mariel sa madilim na pasilyo ay tila paglapit sa isang lihim na pilit itinatago ng mga pader. Habang naglilinis sa ilalim ng mabigat na mesa, naramdaman ni Mariel na ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy ay bahagyang umaangat. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang mga kuko upang iangat ang piraso ng kahoy. Doon, sa gitna ng kadiliman at agyo, nakatago ang isang gusot na piraso ng papel. Ito ay isang reseta ng gamot na may petsang ilang buwan bago pumanaw ang senyor. Ngunit ang ipinagtaka ni Mariel ay ang pangalang nakasulat doon, Vanessa Montefalco. Sa ilalim ng pangalan ay nakasulat ang isang gamot para sa malubhang sakit sa puso na nagdudulot ng matinding palpitations. Isang gamot na nakamamatay kung ihahalo sa maling dosis. Bakit may ganitong reseta ang senyora kung wala naman siyang sakit sa puso? Bulong ni Mariel sa kanyang sarili. Bigla niyang naalala ang kwento tungkol sa biglaang pagkamatay ng senyor dahil sa atake sa puso. Gayong malakas pa ito ilang araw bago ang insidente. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, isang katotohanang mas nakakatakot pa sa anumang banta ni Vanessa. Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, biglang nanginginig ang kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Sa pag-aakalang balita ito, tungkol sa operasyon. Mabilis niyang sinagot ang telepono. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi boses ng doktor. Isang mahaba at nakakabinging tunog ng diretsong linya mula sa isang heart monitor. Ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang tunog na nagpapahiwatig na ang puso ng pasyente ay tuluyan nang huminto sa pagtibok. Mariel, patawad. Ang boses ng nurse ay puno ng panghihinayang. May nag-utos na itigil ang life support ng kapatid mo dahil sa hindi pagbabayad ng balanse. Wala na siya, Mariel. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa mga kamay ni Mariel. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. At ang tanging naitira ay ang nakakabinging katahimikan ng kamatayan na ngayoy bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng ospital ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Mariel. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo, hawak ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga huling gamit ng kanyang kapatid, isang lumang t-shirt, isang paboritong laruan,
at ang piraso ng papel na hindi na nagkaroon ng pagkakataong mapirmahan. Ang amoy ng gamot at ang lamig ng aircon sa ospital ay tila unti-unting pumapatay sa natitirang init sa kanyang puso. Wala na ang kapatid niya. Ang tanging dahilan kung bakit siya nanatiling nakayuko at sunod-sunuran ay wala na. Ang bawat sakripisyo, ang bawat paglunok ng kahihiyan, at ang bawat luhang ibinuhos niya para sa kaligtasan nito ay nauwi sa wala dahil sa isang iglap na pagpili ng isang malupit na babae. Nang bumalik siya sa mansyong Montefalco, hindi na ang dating Mariel ang humakbang papasok sa malaking tarangkahan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot at pag-aalinlangan ay ngayoy kasing lamig na ng marmol sa sahig ng mansyon. Wala siyang imik habang binabaybay ang pasilyo patungo sa silid ni Vanessa. Oh, nandyan ka na pala. Ang bungad ni Vanessa na nooy nakaharap sa salamin at prenteng naglalagay ng mamahaling alahas sa kanyang leeg. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Mariel. Sayang lang ang pera sa kapatid mo. Pabigat lang siya sa budget ng pamilya ko. At sa tingin ko, mas mabuti na rin na nawala na siya para hindi ka na nahahati sa pagtatrabaho mo rito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariel. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang, sapat na upang makita niya ang sariling refleksyon sa salamin kasama ang babaeng pumatay sa kanyang huling pag-asa. Tama po kayo, senyora. Ang boses ni Mariel ay mababa, ngunit may dalang kakaibang talim na nagpatigil sa paggalaw ni Vanessa. Wala na nga pong humahadlang sa akin ngayon. Wala na akong dahilan para matakot sa inyo. Salamat po sa pagpapalaya sa akin. Napakunot ang noo ni Vanessa, tila nagtataka sa biglang pagbabago ng aura ng kanyang katulong. Anong sinasabi mo? Magpasalamat ka at hindi kita pinalayas pagkatapos mong magsinungaling tungkol sa basag na salamin. Hindi na sumagot si Mariel. Tumalikod siya at naglakad patungo sa annex. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panunumpa sa sarili. Ang utang na loob na dati ay nagsisilbing tanikala sa kanyang mga paa ay naputol na kasabay ng huling hininga ng kanyang kapatid. Ngayon, ang tanging natitira sa kanya ay ang obligasyong protektahan si Enzo. Ang batang tanging nakasama niya sa hirap at ang batang nakakita sa tunay na kulay ng demonyong nakatira sa mansyong ito. Pumasok siya sa silid at nakita si Enzo na mahimbing na natutulog. Marahang umupo si Mariel sa tabi ng bata. Kinuha niya ang t-shirt ng kanyang kapatid at maingat itong itinupi. Bago ito ginawang unan para sa ulo ni Enzo. Sa simpleng kilos na yon, inilipat ni Mariel ang lahat ng pagmamahal at pangakong hindi niya naisakatuparan para sa sariling kapatid patungo sa batang ito. Mula ngayon, Enzo, ako na ang tatayo mong kuta. Bulong niya sa katahimikan ng gabi. Hindi na nila tayo pwedeng saktan nang hindi ko sila nilalabanan. Ngunit sa labas ng silid, sa gitna ng dilim ng pasilyo, makikita ang anino ni Manang Rosa. Hawak ng matanda ang isang maliit na tray kung saan nakapatong ang isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Ang kislap ng karayom sa ilalim ng malamlam na ilaw ay tila isang babala ng isang panganib na hindi inaasahan ni Mariel. Dahan-dahang lumapit si Rosa sa pinto ng annex. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang masamang balak na inutos ng kanyang amo. Alam ni Vanessa na nagbabago na si Mariel at ang tanging paraan para manatili itong kontrolado ay ang alisin ang huling bagay na mahalaga sa kanya. Bitawan mo yan, Manang Rosa. Huwag na huwag mong susubukan kung ayaw mong mabulok sa kulungan bago pa sumikat ang araw. Ang boses ni Mariel ay hindi na nangangatog. Ito ay parang isang matalim na itak na humiwa sa katahimikan ng silid. Mabilis siyang nakabangon at hinarang ang matandang mayordoma na nooy akmang itutusok na ang hiringgilya sa braso ng natutulog na si Enzo. Ang kislap ng karayom sa ilalim ng buwan ay tila isang nakamamatay na kidlat na muntik nang tumama sa buhay ng bata.
Nagulat ang matanda. Hindi niya inaasahan ang bilis ng paggalaw ng babaeng dati ay nanginginig lamang sa isang sigaw niya. Ano bang pinagsasabi mo, Mariel? Gamot ito para sa bata. Utos ng senyora. Ang depensa ni Rosa. Bagaman ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maikukubli. Gamot? O lason? Ang malamig na tanong ni Mariel habang mahigpit na hinahawakan ang pulso ng matanda. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong walang CCTV sa loob ng annex na ito, pero nagkamali kayo ng senyora. Bago ako pumasok dito kanina, may inilagay akong maliit na kamera sa sulok na yon. Lahat ng pagpasok mo, lahat ng hawak mong ebidensya nakarecord na. Isang malaking kasinungalingan yon. Isang sugal na itinaya ni Mariel sa gitna ng kanyang desperasyon. Ngunit ang takot sa mga mata ni Rosa ay naging sapat na katibayan na ang matanda ay isang sunod-sunuran lamang na duwag. Dahan-dahang ibinaba ni Rosa ang hiringgilya at mabilis na lumabas ng silid, tila hinahabol ng sarili nitong konsensya. Nang makaalis ang matanda, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Mariel at napaupo siya sa sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit alam niyang wala na siyang oras para manghina. Naalala niya ang sinabi ni Rodrigo kagabi tungkol sa isang bagay na iniwan nito. Sa ilalim ng dilim, lumabas siya sa likod ng annex at hinalughog ang tumpok ng mga tuyong dahon malapit sa bakod. Doon, nahanap niya ang isang itim na folder na nakabalot sa plastic. Sa loob nito ay ang mga bank statements ni Vanessa. Mga dokumentong nagpapakita ng sistematikong pagnanakaw ng pera mula sa trust fund ni Enzo. Ang halaga ay umaabot sa milyon-milyon, perang sadyang inilaan para sa kinabukasan ng bata, ngunit ngayon nauubos na dahil sa luho ng senyora. Bumalik si Mariel sa loob at natagpo ang gising na si Enzo. Ang bata ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay tila nakakaunawa sa bigat ng daladalang pasanin ng kanyang tagapag-alaga. Lumapit si Enzo sa pader ng annex, kinuha ang isang piraso ng uling at nagsimulang gumuhit. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isang tasa ang iginuhit niya. Gamit ang uling at ang putik mula sa kanyang maruming paa, binuo ni Enzo ang isang larawan. Isang lalaking nakahiga sa kama, ang kanyang ama. At sa tabi nito ay ang babaeng may hawak ng tasa ng tsaa. Sa guhit ng bata, kitang-kita ang isang itim na usok na lumalabas sa tasa. Tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natutulog na biktima. Napasinghap si Mariel. Ang sining ni Enzo ay hindi lamang isang laro. Ito ay ang tanging paraan ng bata upang isigaw ang katotohanang nasaksihan ng kanyang mga mata. Ito ang wika ng katotohanan, isang wikang hindi kailangan ng tinig para pakinggan ng puso. Enzo! Ang mahinang tawag ni Mariel. Lumapit siya at kinuha ang maliliit na kamay ng bata na puno ng uling at putik. Walang pag-aalinlangan na hinalikan ni Mariel ang maruruming palad ni Enzo. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng isang matinding paninindigan. Patawarin mo ako kung ngayon ko lang naintindihan, bulong niya sa bata. Huwag kang matakot. Ipapangako ko sa iyo, ang putik na ito ang magiging mantsa sa malinis na pangalan ng babaeng iyon. Ang katotohanan mo ay magiging hustisya nating lahat. Sa gitna ng katahimikan, isang mahalagang tanong ang bumabagabag sa isipan ni Mariel. Nasaan na ang bote ng lason na ginamit ni Vanessa noon? Alam niyang hindi sapat ang guhit ng isang bata para mapatunayan ang krimen sa harap ng batas. Kailangan niya ng pisikal na ebidensya bago dumating ang gabi ng charity gala. Ngunit ang hindi alam ni Mariel, isang piraso ng papel ang dahan-dahang ipinuslit sa ilalim ng pinto mula sa labas. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya ang nakasulat doon. Magkita tayo sa lumang greenhouse mamayang gabi. May mahalaga akong sasabihin sa'yo, Rodrigo.
Ang bawat hakbang ni Mariel sa madilim na damuhan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat kaluskos ng mga dahon na sumasagi sa kanyang binti ay nagpapatalon sa kanyang puso. Natatakot na baka sa bawat anino ay nakatingin ang mga mata ni Manang Rosa o ang mga tauhan ni Vanessa. Ngunit ang munting papel sa kanyang bulsa ay tila isang kumpas na nagbibigay sa kanya ng lakas upang tahalin ang daan patungo sa lumang greenhouse. Ang amoy ng basa at malamig na lupa ay sumalubong sa kanya nang dahan-dahan niyang itulak ang pintong bakal na bahagyang kinalawang na sa paglipas ng panahon. Sa loob, sa gitna ng mga patay na halaman at mga basag na paso, nakatayo si Rodrigo. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga salaming kisame ay nagbibigay ng asul na kintab sa kanyang seryosong mukha. "Dumating ka!" Ang mahinang bungad ni Rodrigo. May isang uri ng ginhawa sa kanyang boses na hindi maikakaila. "Bakit niyo ako gustong makita, attorney?" Ang tanong ni Mariel, habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Masyadong malaki ang panganib na ginagawa niyo para sa amin." Sandaling tumahimik ang abogado. Tumingin siya sa malayo, tila may inaalalang isang malalim na sugat mula sa nakaraan. "Hindi ko ito ginagawa dahil lamang sa trabaho, Mariel. Utang ko ang aking buhay sa ama ni Enzo. Kung hindi dahil sa scholarship at tulong na ibinigay ni Senyor Montefalco sa akin nung wala akong kahit na ano, hindi ako magiging ganito ngayon. Hindi ko hahayaang ubusin ng babaeng yon ang huling alaala ng taong tumulong sa akin." Naramdaman ni Mariel ang isang mainit na bugso ng emosyon. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakakaramdam ng pag-iisa. May isa pang pusong tumitibok para sa hustisya ni Enzo. Sinimulan nilang pag-usapan ng plano para sa charity gala, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga matataas na tao sa Manila, kung saan balak ni Vanessa na ipakita ang kanyang kabutihang loob bilang isang gwardyana ng bata. "Kailangan nating ipakita ang katotohanan sa harap ng lahat, Mariel. Doon lamang siya mawawalan ng kapangyarihan." Ang seryosong saad ni Rodrigo. Habang nag-uusap, napansin ni Rodrigo ang panginginig ng mga balikat ni Mariel. Ang manipis na suot ng dalaga ay hindi sapat para labanan ang nanunuot na lamig ng gabi sa loob ng greenhouse. Nang walang imik, dahan-dahang hinubad ni Rodrigo ang kanyang suot na jacket. Hindi niya ito ibinalot ng direkta sa katawan ni Mariel. Sa halip, maingat at may mataas na paggalang niyang ipinatong ang jacket sa mga balikat ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang dulo ng mga daliri ni Rodrigo ay bahagyang dumampi sa balat ng leeg ni Mariel. Isang kuryente ng init at hindi maipaliwanag na kaba ang gumuhit sa buong pagkatao ni Mariel. Ang amoy ng pabango ng lalaki, isang timpla ng tabako at sariwang hangin ay tila isang yakap na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na sa wakas siya ay pinoprotektahan. "Mag-ingat ka." Ang bulong ni Rodrigo habang maingat na isinasara ang isang butones ng jacket malapit sa leeg ni Mariel. "Kailangan mong manatiling malakas. Hindi lang si Enzo ang nangangailangan sa'yo. May mga taong ayaw kang makitang nasasaktan." Napayuko si Mariel. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng hirap at pasakit, ang simpleng malasakit na ito ay tila isang himala na nagpagaling sa kanyang sugatang kaluluwa. Bago sila maghiwalay, may iniwan pang isang babala si Rodrigo. Ayon sa blueprint ng mansyon na nakuha ko, may isang nakatagong safe sa loob ng mismong kwarto ni Vanessa. Naniniwala akong nandoon ang huling bote ng lason o ang mga dokumentong magpapatunay sa kanyang mga krimen. Kailangan nating mahanap ang paraan para mabuksan yon. Puno ng pag-asa at bagong lakas, dahan-dahang bumalik si Mariel sa annex. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan na. Iniisip ang katarungang malapit na nilang makamit. Ngunit nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto ng kanilang silid, ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang malalim na bangin. Ang higaan ay maayos, ngunit ang kumot ay nakaladkad sa sahig.
Ang maliit na t-shirt na ginamit niyang unan para kay Enzo ay naroon pa. Ngunit ang bata, wala na si Enzo sa loob ng silid. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana. Ang bawat tibok ng puso ni Mariel ay tila isang mabilis na paghampas ng alon sa pampang, puno ng takot at ligalig, habang hinahagilap ng kanyang mga mata ang kahit na anong bakas ni Enzo sa loob ng madilim na annex. Ang lamig na pumapasok mula sa bukas na bintana ay tila humahaplos sa kanyang balat, isang babala na ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Hindi siya pwedeng sumigaw. Ang bawat tunog na gagawin niya ay pwedeng maging mitya ng kanilang katapusan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang katalinuhan ni Enzo. Ang bata ay hindi basta-basta aalis ng walang dahilan. Mabilis na lumabas si Mariel at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa pangunahing mansyon. Ang anino ng malalaking puno sa hardin ay tila mga higanteng nagmamasid sa kanya. Pagdating sa dulo ng hagdanan, nakita niya ang isang maliit na figura na nakakubli sa likod ng malalaking paso ng bulaklak. Si Enzo! Ang bata ay nakatingin sa itaas, sa direksyon ng kwarto ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng determinasyon na hindi pangkaraniwan para sa isang batang kasing edad niya. Nang makalapit si Mariel, hindi takot ang nakita niya sa mga mata ni Enzo. Sa halip, hinila ng bata ang kanyang damit at itinuro ang bintana ng senyora na bahagyang nakabukas. Sumenyas ang bata, ginagaya ang kilos ng isang taong may hinahanap na mahalagang bagay. Naintindihan ni Mariel, gusto ni Enzo na makuha ang masamang pulbos na nakita niya noon. Sa tulong ng isa't isa, tahimik silang pumasok sa loob ng marangyang kwarto ni Vanessa. Ang amoy ng mamahaling pabango at lavender ay agad na sumalubong sa kanila. Isang amoy na tila sumasakal sa katinoan ni Mariel dahil sa alaala ng lahat ng pasakit na idinulot ng babaeng may-ari ng silid na ito. Iginiya siya ni Enzo sa isang antigong aparador na gawa sa madilim na kahoy. Gamit ang isang maliit na hairpin na kinuha ni Mariel mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang kinalikot ang lock ng isang maliit na drawer sa ilalim. Ang bawat mahinang tunog ng pag-ikot ng bakal sa loob ng lock ay tila isang kulog sa kanyang pandinig. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang drawer. Sa loob, sa likod ng mga tumpok ng alahas, nakatago ang isang maliit at madilim na bote. Ang label nito ay sadyang pinunit. Ngunit sa loob ay may natitira pang kaunting puting pulbos. Ang latak ng kamatayang ibinigay ni Vanessa sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man sila makalabas, ang tunog ng matitigas na takong ng sapatos na tumatama sa sahig ng pasilyo ay bumasag sa katahimikan. Ang bawat hakbang ay tila isang ritual ng kamatayan na papalapit na sa kanila. Mabilis, Enzo, sa ilalim ng kama, ang pabulong na utos ni Mariel habang mabilis na isinisiksik ang kanilang mga katawan sa madilim na espasyo sa ilalim ng malaking higaan ni Vanessa. Bumukas ang pinto. Nakita ni Mariel ang dulo ng mga sapatos ni Vanessa na huminto sa harap mismo ng aparador. Nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Enzo sa kanyang tabi. Ngunit sa gitna ng matinding takot, ang maliit na kamay ng bata ay dahan-dahang tumakip sa bibig ni Mariel, tila sinasabing huwag siyang gagawa ng anumang tunog na maglalantad sa kanila. Sa sandaling iyon, ang bata na dati ay pipi at mahina ay naging tagapagtanggol ng kanyang ina-inahan. Narinig ni Mariel ang pagtunog ng telepono ni Vanessa. Ang boses ng senyora ay tila isang malamig na hangin na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Siguraduhin mong handa na ang lahat para sa charity gala bukas ng gabi. Ang sabi ni Vanessa sa kanyang kausap. Ayaw ko nang makita ang batang iyon at ang katulong pagkatapos ng event. Humanap ka ng lugar kung saan hindi na sila mahahanap kahit kailan. Gusto ko, bago sumikat ang araw sa susunod na araw, burado na sila sa mundong ito. Ang bawat salita ay tila isang hatol na kamatayan na nagpalamig sa dugo ni Mariel.
Nang tuluyang lumabas si Vanessa at marinig ang pagbagsak ng pinto, mabilis silang lumabas mula sa ilalim ng kama. Hawak-hawak ang bote ng lason na tila isang sandata. Nagmadali silang lumabas ng mansyon. Ngunit sa dulo ng pasilyo, sa gitna ng malamlam na ilaw, nakatayo ang isang figura na naghihintay sa kanila. Si Manang Rosa. Ang matanda ay nakatingin ng diretso sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at tagumpay. Hawak ang isang flashlight na itinutok sa mukha ni Mariel. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga bitak ng lumang pader ng annex ay tila hindi sapat upang painitin ang nanginginig na kalamnan ni Mariel. Ang bawat bahagi ng kanyang sikmura ay tila hinihiwa pa rin dahil sa duming kanyang kinain kagabi. Ngunit wala siyang panahon upang damhin ang sariling sakit. Sa harap niya, nakatayo si Vanessa. Suot ang isang napakagandang bestida na kulay asul. Tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Kung hindi lamang nakikita ni Mariel ang itim na usok ng kasamaan sa likod ng mga mata nito. Tingnan mo, Enzo. Magmumukha kang isang tunay na prinsipe sa suot mong ito. Ang malambing na sabi ni Vanessa habang isinusukat ang isang mamahaling tuksido sa maliit na katawan ng bata. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang inaayos ang kurbata ni Enzo. Ngunit ang bawat haplos niya ay tila isang pagpiga sa leeg ng bata. Yumuko si Vanessa at bumulong sa tenga ni Enzo. Sapat na upang marinig din ni Mariel. Huwag kang gagawa ng anumang ingay sa harap ng mga kamera mamaya, ha? Isang patak lang ng luha at sisiguraduhin kong hindi na muling makakapasok ang kahit na anong gamot sa ospital para sa kapatid ni Mariel. At si Mariel, alam mo naman kung gaano kadaling mawala ang isang tao sa gitna ng dilim, hindi ba? Nakita ni Mariel ang panginginig ng mga kamay ni Enzo. Ang bata ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot. Gustong sumigaw ni Mariel. Gustong dambahin ang babaeng ito at sabihing wala na ang kanyang kapatid, na wala na itong panakot sa kanya. Ngunit pinigil niya ang sarili. Kailangan niyang maging matalino. Ang charity gala ang huling barahan nila. Rosa, dalhin mo na ang bata sa sasakyan. Ihanda ang mga reporters sa labas. Utos ni Vanessa bago hinarap si Mariel nang may mapang-uyam ng ngiti. At ikaw, Mariel, maiwan ka rito. Masisira lang ang view ng mga bisita ko kung makikita nila ang isang madungis na katulong na katulad mo sa tabi ni Enzo. Huwag kang mag-alala. Babalitaan na lang kita kung gaano naging matagumpay ang pagpapa-asylum ko sa batang ito mamayang gabi. Malakas na isinara ni Rosa ang pinto ng annex at narinig ni Mariel ang pamilyar na tunog ng kadenang nagtatama at ang pag-ikot ng susi sa labas. Nakulong siyang muli. Napaupo si Mariel sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang bawat sandaling lumilipas ay tila isang hakbang ni Enzo patungo sa bitag ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa likod ng maliit na bintana ng banyo. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Mariel! Mariel, nandito kami. Ito ay si Manong Berto, ang matandang hardinero, kasama ang dalawa pang kasambahay na matagal nang nakasaksi sa kalupitan ni Vanessa. Sa pamamagitan ng rehas, iniabot ni Berto ang isang susi at isang maliit na balot ng tela. Hindi na namin kayang sikmurain ang ginagawa sa inyo, Ineng. Ang bulong ni Berto, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Heto ang susi sa likod ng gate. At heto, isang malinis na bestida na hiniram namin mula sa aming kakaunting ipon. Mag-ayos ka, Mariel. Ipaglaban mo ang bata. Ipaglaban mo kaming lahat na ginawang tuntungan ng babaeng yun para umakyat sa itaas. Nanginginig ang mga kamay ni Mariel habang tinatanggap ang mga gamit. Ang init ng bayanihan at ang malasakit ng kanyang mga kapwa-dugi ay tila isang gamot na nagpawi sa sakit ng kanyang katawan. Inabot din ni Berto ang isang puting rosas
na bagong pitas mula sa hardin. Isuot mo ito, Mariel. Simbolo ito ng katotohanang kailanman ay hindi madudumihan ng putik. Mabilis na nag-ayos si Mariel. Isinuot niya ang simpleng puting bestida at maingat na inilagay ang rosas sa kanyang buhok. Ang kanyang anyo ay hindi na anyo ng isang alipin, kundi ng isang babaeng handang harapin ang bagyo para sa hustisya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto gamit ang susing ibinigay ni Berto. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ng annex patungo sa labas ay puno ng kaba. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsasabing para kay Enzo. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng gate na maglalabas sa kanya sa kalsada, ang kanyang mga paa ay biglang huminto. Sa gitna ng daan, nakatayo ang 2 armadong gwardya na personal na kinuha ni Vanessa mula sa isang security agency. Ang bawat isa ay may hawak na mahabang baril. Ang tunog ng pagkasa ng bakal ng mga sandata ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang babala na ang anumang maling paggalaw ay magiging mitya ng kanyang huling hininga. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng ilaw ng buwan ay tila isang hatol na wala nang balikan. Mapipigilan ba ng isang puting rosas ang daloy ng mga bala? Hindi niyo ba alam na ang hawak ko ay ang tanging makakapigil sa pagwawala ni Enzo sa harap ng mga kamera? Ang boses ni Mariel ay matapang. Kahit na ang bawat himaymay ng kanyang laman ay nanginginig sa takot habang nakaharap sa 2 armadong gwardya. Ang dulo ng mahabang baril ay nakaturo sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga ito. Inutos ng senyora na kunin ko ang gamot na ito sa annex dahil nakalimutan niya. Patuloy ni Mariel habang itinaas ang isang maliit na bote na wala namang laman. Kung gusto niyo na mapahiya ang senyora sa harap ng buong bansa dahil nag-collapse ang bata sa gitna ng stage, sige, barilin niyo ako. Pero siguraduhin niyo na handa kayong harapin ang galit ni Vanessa Montefalco. Nagkatinginan ang 2 gwardya. Ang takot sa pangalan ni Vanessa ay mas matindi kaysa sa kanilang tungkulin na bantayan ang gate. Sa sandaling lumingon ng isa upang tingnan ang direksyon ng mansyon, mabilis na kumilos si Mariel. Dinampot niya ang isang mabigat na palayok ng halaman sa gilid at buong lakas na inihagis ito sa semento. Ang tunog ng pagkabasag ng palayok ay lumikha ng isang malakas na ingay na gumulat sa mga gwardya. Sa gitna ng kanilang pagkalito, mabilis na tumakbo si Mariel patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Ang kanyang puting bestida ay tila isang aninong lumilipad sa gitna ng mga puno. Nararamdaman niya ang hapdi ng mga sanga na sumasagi sa kanyang balat at ang dulas ng putik sa kanyang mga paa. Ngunit hindi siya tumigil. Nakarating siya sa dulo ng bakod kung saan may isang maliit na butas na tinakpan lamang ng mga tuyong kahoy. Pilit niyang isiniksik ang kanyang katawan hanggang sa makalabas siya sa kalsada. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, tila nakikiramay sa kanyang paghihirap. Sa dulo ng madilim na kalsada, isang pamilyar na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Rodrigo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may bakas ng dugo sa kanyang braso. Isang patunay na dumaan din siya sa pakikipagbuno sa mga tauhan ni Vanessa sa labas. "Mariel, halika na, bilis!" Ang tawag ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagmamadali. Mabilis na sumakay si Mariel sa loob ng sasakyan. Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanyang basang katawan, ngunit ang init ng presensya ni Rodrigo ay mas nanaig. Nararamdaman ni Mariel ang matinding pagod na tila biglang bumuhos sa kanyang mga balikat. Habang binabaybay ang daan patungo sa hotel kung saan gaganapin ang gala, napansin ni Mariel ang nagdurugong sugat sa braso ni Rodrigo. Walang pag-aalinlangan, pinunit ni Mariel ang laylayan ng kanyang hiniram na puting bestida. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng abogado at maingat na itinali ang tela sa sugat nito.
Ang kanilang mga balat ay nagdikit, isang mainit at matapat na pagtatagpo sa gitna ng magulong gabi. Tumingin si Rodrigo kay Mariel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghanga na hindi kayang bigkasin ng kahit na anong salita. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malalim na ugnayan. Sila ay dalawang pusong nagkakaisa para sa isang layunin. Ligtas na tayo, Mariel. Hindi ko hahayaang saktan ka pa niya muli. Ang mahinang bulong ni Rodrigo habang hinigpitan ang hawak sa manibela. Nang makarating sila sa venue, ang kinang ng mga ilaw at ang ingay ng mga mamahaling sasakyan ay tila isang ibang mundo. Mula sa malayo, nakita ni Mariel sa malaking screen sa labas ang imahe ni Vanessa na papaakyat na sa entablado. Hawak ang nanginginig na kamay ni Enzo. At ngayon, ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Pakinggan natin ang mahalagang anunsyo ng ating ginagalang na si Senyora Vanessa Montefalco tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mariel. Alam niyang ito na ang sandali kung saan tuluyang ilalayo ni Vanessa si Enzo sa ilalim ng mapagpanggap na pagkalinga. Ang kislap ng mga ilaw sa entablado ay tila mga matatalim na bituin na handang tumusok sa puso ng bata. Walang ibang lunas ang kailangan ng aking anak kundi ang katahimikan at espesyal na pangangalaga na tanging sa ibang bansa lamang makakamit. Masakit para sa isang ina, ngunit kailangan kong bitawan ang aking sariling kaligayahan para sa kanyang kaligtasan. Ang boses ni Vanessa na umalingaw-ngaw sa buong ballroom ay puno ng pekeng pighati, habang ang bawat ilaw ng kamera ay nakatutok sa kanyang mga mata na tila kumikislap sa mga luhang sadyang pinatulo para sa pagkakataong ito. Ang mga matataas na tao ng lipunan ay tahimik na nakikinig. Ang ilan ay nagbubulungan sa awa para sa dakilang gwardyana ng batang si Enzo. Ngunit sa gitna ng madamdaming talumpati, ang malakas na paghampas ng dalawang malalaking pinto ng hall ay lumikha ng isang tunog na nagpatigil sa lahat. Ang katahimikan ay naging kasing lamig ng yelo nang pumasok ang isang babae na nakasuot ng simpleng puting bestida na may mantsa ng putik sa laylayan at isang lantang puting rosas sa buhok. Si Mariel. Sa tabi niya ay nakatayo si Rodrigo, ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang aura ng katarungan. Ang bawat hakbang ni Mariel sa ibabaw ng pulang karpet ay tila isang hamon sa lahat ng kasinungalingang kasalukuyang namamayani sa entablado. Isang hamak na anino siya sa gitna ng kinang ng mga diamante at seda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa katotohanang hindi na kayang ikubli. Ang bata ay hindi kailangan ng asylum, senyora. Ang kailangan niya ay ang makalaya mula sa kamay ng isang halimaw na nagkukunwaring anghel. Ang sigaw ni Mariel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit nananatiling buo at matapang. Nagulat ang buong madla. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagtataka at pagkabigla. Si Vanessa na nooy nakatayo sa stage ay biglang nanigas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang uyam na galit. Security! Bakit niyo pinayagang makapasok ang baliw na katulong na ito? Ang sigaw ni Vanessa sa mikropono. Ang kanyang tinig ay hindi na malambing, kundi tila isang nagngangalit na hayop. Hulihin ang mga yan. Sinisira nila ang event para sa mga bata. Mabilis na lumapit ang mga security guard, ngunit hinarangan sila ni Rodrigo. Sa kabilang banda, si Mariel ay patuloy na naglalakad patungo sa stage. Ang kanyang paningin ay nakatutok lamang kay Enzo. Ang bata ay nakatayo sa tabi ng podium, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalituhan at takot. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo. Nakita ni Enzo ang babaeng nagpuyat para sa kanya, ang babaeng kumain ng panis na pagkain para lamang hindi siya magutom,
at ang babaeng tanging nagparamdam sa kanya ng tunay na pag-ibig sa gitna ng malamig na mansyon. Isang himala ang nangyari sa gitna ng kaguluhan. Ang bata, na mahigit 1 taon nang hindi naririnig ang boses, ay biglang huminga ng malalim. Ang kanyang maliit na dibdib ay bumabataas, at sa gitna ng nakakabinging ingay ng paligid, isang salita ang kumawala sa kanyang bibig. Isang salitang bumasag sa katahimikan ng kanyang pagkatao. Mama! Ang sigaw ni Enzo ay tila isang kidlat na tumama sa bawat pusong naroroon. Mabilis na tumakbo ang bata, bumaba mula sa entablado, at buong lakas na yinakap si Mariel. Ang bawat tao sa ballroom ay napahinto. Ang tunog ng pag-iyak ni Enzo habang nakabaon ang mukha sa dibdib ni Mariel ay naging sapat na katibayan para sa lahat. Naramdaman ni Mariel ang init ng katawan ng bata at ang pagdaloy ng mga luha nito sa kanyang damit. Niyakap niya ito. Nang mahigpit, tila binabakuran ng bata laban sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ang puting rosas sa kanyang buhok ay tuluyan ng nalagas, ngunit ang kanyang puso ay ngayoy mas malakas kaysa dati. Tumingala si Mariel kay Vanessa na nooy nakatayo sa taas ng entablado, mag-isa at nanginginig sa galit. Ang maskara ng senyora ay tuluyan ng nahulog. Bakit niyo paniniwalaan ang isang pipi at isang patay gutom? Ang huling pagtatangka ni Vanessa, ang kanyang tawa ay tila isang desperadong huni ng 1 taong nalulunod. Ngunit ang tanong na ito ay hindi na kailangan pang sagutin. Ang katotohanan ay naroon na, nakayakap sa isang hamak na katulong sa gitna ng entablado ng buhay. Bakit niyo paniniwalaan ang mga taong ito? Pera lang ang gusto nila. Ginagamit nila ang bata para pagnakawan ako. Ang boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng panginginig at desperasyon habang pilit niyang inaayos ang kanyang gusot na buhok. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ng mga bisita ay hindi na tanda ng paggalang, kundi ng malalim na pagdududa. Ang bawat pares ng mata sa loob ng hall ay nakatitig sa kanya. Tila mga hukom na naghihintay ng huling hatol. Dahan-dahang umakyat si Rodrigo sa podium. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagliwanag. Hindi na ang mga litrato ng kawanggawa ni Vanessa ang lumitaw doon, kundi ang mga dokumentong nagpapakita ng madidilim na transaksyon sa bangko. Ito ang katotohanan, senyora. Ang seryosong pahayag ni Rodrigo. Ang boses ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng katarungan. Sa loob ng 2 taon, sistematiko mong ninanakaw ang trust fund ni Enzo. Ang perang inilaan ng yumaong senyor para sa kinabukasan ng kanyang anak ay napunta sa iyong mga luho at sa pagbabayad ng iyong mga utang sa labas ng bansa. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga bulungan ay naging parang isang malakas na agos ng tubig na hindi na mapigilan. Pilit na tumawa si Vanessa, isang tawang puno ng kapaitan at panuno. Peke ang lahat ng iyan. Binayaran mo ang mga tao para gumawa ng mga pekeng papel na yan. Abogado ka lang, Rodrigo. Huwag kang magmamarunong. Ngunit hindi natigil doon si Mariel. Lumapit siya sa harap ng projector. Bit-bit ang mga litrato ng wika ng putik na iginuhit ni Enzo sa mga pader ng annex. Sa bawat larawan, ipinaliwanag ni Mariel ang kahulugan ng itim na usok mula sa tasa at ang unti-unting panghihina ng senyor. Ang batang ito ang naging saksi sa iyong krimen, Vanessa. Ang mariing saad ni Mariel habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng senyora. At heto ang huling ebidensya. Inilabas ni Mariel ang maliit na bote ng lason na nakuha nila sa kwarto ni Vanessa. Ang boteng ito ay may bakas pa ng mga fingerprints mo. Napatunayan na ng mga eksperto na ang laman nito ay ang parehong lason na pumatay sa asawa mo. Nanigas ang buong katawan ni Vanessa. Ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila naglaho na palitan ng malalamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, biglang tumayo si Manang Rosa mula sa gilid ng stage. Ang matanda ay nanginginig sa takot.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagnanasang isalba ang sarili. "Patawarin niyo po ako!" Ang biglang pagsigaw ni Rosa habang lumuluhod sa harap ng lahat. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang staff. "Inutusan lang po ako ni Senyora Vanessa. Siya ang nag-utos sa akin na itigil ang gamot ni Enzo. Siya ang nag-utos na patayin ang kapatid ni Mariel sa ospital. Natatakot lang po ako kaya ako sumunod." Ang pag-amin ni Rosa ay tila huling pako sa krus ni Vanessa. Ang bawat tao sa hall ay tumayo. Ang ilan ay kumukuha ng video. Ang ilan ay sumisigaw ng galit. Ang reyna ng lipunan ay biglang naging isang kaawa-awang kriminal sa harap ng buong bansa. Naramdaman ni Mariel ang isang kakaibang ginhawa, isang pakiramdam ng katarungan na dahan-dahang bumabalot sa kanyang puso. Tumingin siya kay Enzo na ngayoy mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng nagiba. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mariel ang kislap ng isang bagay sa mesa sa tabi ni Vanessa. Isang basag na baso ng alak, ang mabilis na dinampot ng senyora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa baliw na galit, tila isang hayop na wala ng matatatakasan. Mabilis na sumugod si Vanessa patungo kay Mariel. Ang matalim na bahagi ng basag na kristal ay nakatutok sa dibdib ng dalaga. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila isang panaginip na dahan-dahang nagising sa isang napakagandang umaga. Wala na ang madidilim na pasilyo ng mansyong Montefalco, wala na ang amoy ng amag sa annex, at wala na ang nakabibinging takot na dati ay bumabalot sa bawat hininga ni Mariel. Sa isang payapang bayan sa labas ng maingay na lungsod, isang maliit na puting bahay ang nakatayo sa gitna ng isang malawak na hardin. Ang hangin ay puno ng bango ng mga namumukadkad na sampagita. Ang paboritong bulaklak ni Mariel na ngayoy nagsisilbing bakod ng kanilang bagong buhay. Ang bawat puting talulot ay tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang kalooban at sa katatagan ng kanyang paninindigan. Dahan-dahang nagdidilig ng mga halaman si Mariel, ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa mabibigat na trabaho, ay ngayoy may hawak na banayad na kalinga para sa kanyang mga tanim. Huminto siya sandali nang makita ang isang lumang dyaryo sa ibabaw ng upuan sa veranda. Nabasa niya roon ang maikling balita tungkol kay Vanessa. Ayon sa ulat, tuluyan na itong nawalan ng katinuan sa loob ng kulungan. Madalas daw itong nakikipag-usap sa hangin at pilit na naghahanap ng mga alahas na wala naman doon. Hindi po otang naramdaman ni Mariel. Sa halip, yumuko siya at nag-alay ng isang tahimik na dasal para sa kaluluwa ng babaeng minsan ay naging halimaw sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad para kay Mariel ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang pait ng nakaraan. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikalan ng galit upang tuluyan siyang makahakbang patungo sa liwanag. "Mama, tingnan mo. Ang ganda na ng mga iginuhit ko para sa mga bata." Ang masiglang boses ni Enzo ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Tumakbo ang bata patungo kay Mariel. Bitbit ang isang makulay na painting ng isang masayang pamilya sa ilalim ng bahaghari. Wala na ang uling at putik. Ang mga kamay ni Enzo ay puno na ngayon ng makukulay na pintura ng pag-asa. Ang bata na dati ay pipi ay ngayoy hindi na mapatigil sa pagkukwento ng kanyang mga pangarap. "Napakaganda, anak." Ang malambing na tugon ni Mariel habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang salitang mama ay nananatiling pinakamatamis na musika sa kanyang pandinig. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagmumula sa iisang dugo, kundi sa mga pusong piniling magmahalan sa gitna ng unos. Naramdaman ni Mariel ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Lumapit si Rodrigo, na ngayoy hindi na lamang abogado, kundi ang katuwang niya sa pagpapatakbo ng kanilang maliit na ampunan para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Dahan-dahang ipinatong ni Rodrigo ang kanyang mga kamay sa baywang ni Mariel at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga.
napakapayapa rito, hindi ba? Ang mahinang bulong ni Rodrigo. Sa wakas, nahanap na natin ang ating tahanan. Humarap si Mariel at tinitigan ang mga mata ng lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng dilim. Walang kailangang sabihin. Ang kislap ng pag-ibig at paggalang sa kanilang mga mata ay sapat na. Dahan-dahang hinalikan ni Rodrigo ang noo ni Mariel. Isang halik na puno ng pangako ng proteksyon at walang hanggang pagsasama. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahelang langit, tiningnan ni Mariel ang krus na kwintas na dati ay pag-aari ng kanyang pumanaw na kapatid. Alam niyang mula sa itaas, nakangiti rin ito sa kanila. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang kadiliman ay maaring magtagumpay sa isang gabi, ngunit ang liwanag ng katotohanan at ang kapangyarihan ng wagas na pag-ibig ay laging sisikat sa madaling araw. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa kapayapaang nararamdaman ng isang pusong marunong magpatawad at patuloy na naniniwala sa kabutihan ng kapwa. Sa ilalim ng malawak na langit, ang pamilya Montefalco ay wala na. Ngunit ang pamilyang binuo ng pag-ibig ni na Mariel, Rodrigo at Enzo ay mananatiling matatag, kasing bango at kasing puti ng mga sampagita sa kanilang hardin.